Ang Metro Manila ay binabalutan ng kumikinang na liwanag mula sa isang marangyang pagtitipon, kung saan nagtitipon ang mga mayayaman at makapangyarihan. Ang buong gusali ng The Grand Marquis ay nag-aalab sa ganda, nagniningning na parang isang malaking brilyante. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang babaeng bumaba mula sa isang itim na limusin. Hindi siya isang sikat na artista, hindi rin modelo. Siya si Amara Valderrama, ang pinuno ng Veridian Holdings. Suot ang isang emerald green evening gown, nakatali ang kanyang buhok, at may matatalim na tingin sa kanyang mga mata. Naglakad siya na parang isang reyna na bumabalik sa kanyang trono. Ang bawat hakbang niya ay matatag at puno ng kumpiyansa, na parang ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay ginawa lang para sa kanyang pagdating. Sa loob ng kanyang puso, mayroong isang lamig at matinding sakit na hindi nawawala. 8 taon. 8 taon na ang nakalipas, sa parehong lungsod na ito, siya ay iniwan, pinahiya at sinisante. Dati siyang isang inosente at masayahing babae, ngunit ngayon, isa na siyang matatag na babae, puno ng galit at puot. Pumasok siya sa loob ng venue. Ang tugtog na tumutugtog ay parang walang kwenta sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang buong lugar, naghahanap ng isang mukha na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng maraming taon. At sa wakas, nakita niya ito. Naroon siya, sa gitna ng selebrasyon, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga eleganteng bisita. Si Rafael Alonzo. Ang oras ay parang huminto. Si Rafael noon, ang kanyang minamahal, ay nawala. Ang lalaking nasa harap niya ay isang makapangyarihang na may kalmadong personalidad, na may malamig na mukha at walang emosyon. Gwapo pa rin siya, mas gwapo pa nga sa dati, na may suot na perpektong suit at isang iting alam niyang peke. Naramdaman niya ang matinding galit sa kanyang puso. Kilala niya ang lalaking ito. Siya ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho, sinisante siya dahil sa mga kasinungalingan ng kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim, pinapaalala sa kanyang sarili. Hindi na ako ang dating Amara, Rafael. Ako na si Amara Valderrama. Ito ang oras para pagbayaran mo ang lahat, bulong niya sa kanyang sarili. Lumapit si Amara sa bar, sinusubukan na huwag siyang mapansin ni Rafael. Gusto niyang mangyari ang kanilang pagtatagpo sa tamang panahon, hindi sa isang biglaang pagkakataon. Kumuha siya ng isang baso ng champagne at humigop, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Nagbago siya. Mukhang pagod siya, na parang may isang malaking pasanin sa kanyang balikat. Ngunit biglang, mayroong nangyari. 2 sa kanyang mga anak, si Cielo at Hias, ay nakatakas mula sa kanilang yaya. Masaya silang naglalaro. Si Hias, habang tumatakbo, ay nabitawan ang kanyang laruang eroplano. Ang eroplano ay lumipad at huminto sa ilalim ng paa ni Rafael. Natigilan si Amara. Huminto ang tibok ng kanyang puso. Takot na takot siyang tumingin sa kanyang mga anak at kay Rafael. Kahit na hindi niya ito alam, hindi niya nais na magkaroon ng anumang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Lumapit si Hias kay Rafael, tiningnan siya. Kuya, pwede mo po bang kunin ang eroplano ko? Sabi ng bata na may inosenteng boses. Yumuko si Rafael at kinuha ang eroplano. Ibinigay niya ito sa bata na may isang mahinang ngiti. Isang ngiti na hindi niya nakita sa kanyang mukha mula nang siya ay bumalik. Ang emosyon sa kanyang puso ay biglang naging magulo. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Cielo, niyakap ang paa ni Rafael, at sinabi na may malambing na boses, Daddy. May bago na akong eroplano. Natigilan si Rafael. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang salitang kay Daddy ay umalinggaw sa buong venue na nagdulot ng sakit sa puso ni Amara. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang mga anak, niyakap sila. Cielo! Hias! Hindi siya ang daddy niyo, sabi niya na may matigas na boses. Tumingin siya kay Rafael at mabilis na lumayo sa lugar, iniiwan siya na mag-isa, nakatayo sa gitna ng magulong selebrasyon. Hindi narinig ni Rafael ang lahat. Ang tanging narinig niya ay ang salitang Daddy, at ito ang nagpahirap sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging malamig, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang malalim na pagkalito. Tiningnan niya ang likod ni Amara, ang babaeng sinisante niya noon. Nagbago siya ng malaki. Mas malakas siya, mas matatag, at mayroon siyang mga anak. Tiningnan niya ang laruang eroplano sa kanyang kamay, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam,
isang bagay na pamilyar na hindi niya maintindihan. Hindi ito sa kanya, ngunit naramdaman niyang nawalan siya ng isang napakahalagang bagay. Ang isip ni Rafael Alonzo ay nababalot ng pagkalito dahil sa kanyang pagtatagpo kay Amara Valderrama. Umupo si Rafael sa kanyang opisina, nakatingin sa screen ng kanyang computer. Ngunit sa halip na mga numero at graphs ng Alonzo Corp, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Amara, at ang salitang "Daddy" ay umalingaw sa kanyang isipan. "Sir, ito ang ulat tungkol sa Veridian Holdings," sabi ng kanyang assistant, si Eric. Tumango si Rafael at kinuha ang file. Binuksan niya ito at tiningnan. Veridian Holdings. Isang bagong kumpanya na mabilis na lumago sa merkado, na may matapang na mga estratehiya at delikadong mga deal. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga kay Rafael sa mga sandaling iyon. Huminto siya sa unang pahina. Naroon ang larawan ng pinuno, si Amara Valderrama. Pareho siya, ngunit hindi siya pareho. Ang mga mata niya ay pareho sa mga mata na minahal niya noon, ngunit ngayon ay wala na ang inosente at init. Ngayon, matatalim, malamig at misteryoso ang mga ito. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Siya si Amara, ang dati kong sekretary, bulong ni Rafael. Nagulat si Eric. Sir. Siya ang CEO ng isang malaking kalaban. Alam ko, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. At siya ang naging kalaban ko. Hindi nakatulog si Rafael sa gabing iyon. Inisip niya si Amara, ang salita ng batang lalaki. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakakita siya ng isang lumang balita na nagsasabing dating sekretary na sinisante dahil sa katiwalian. Nasaktan ang kanyang puso. Alam niya na iyon ay isang kasinungalingan. Sinisante niya siya dahil sa presyon, ngunit alam niyang hindi niya ginawa iyon. Sinubukan niyang protektahan siya, ngunit sa huli, siya ay nabigo. Sa palagay niyo po, sir, kailangan nating mag-ingat sa Veridian, tanong ni Eric sa umagang iyon. Sila ay mabilis at agresibo. At mukhang personal ang atake nila sa atin. Alam ni Rafael na iyon ay totoo. Hindi lang isang kalaban sa negosyo si Amara. Ito ay isang personal na labanan. Tiningnan niya ang kanyang mga plano at nakita ang kanyang intensyon. Tinatarget niya ang mga mahihinang puntos ng Alonzo Corp, mga puntos na alam lang ng isang tao na nagtrabaho roon sa loob ng mahabang panahon. Naghihiganti siya. Ngunit hindi ito nagdulot ng galit sa kanya. Ito ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagkakasala. Ano ang ginawa niya? Sinira niya ang buhay niya. Ginawa niya siyang isang babaeng puno ng galit at puot. Samantala, lumabas si Amara sa isang business news show. Sumagot siya ng matalino at matalim, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael ang isang malamig na pagtingin. Maraming kumpanya ang nasira dahil sa kasinungalingan, sabi niya sa Z, nakatingin sa kamera. At kung ang isang kumpanya ay itinayo sa kasinungalingan, hindi ito tatagal. Naramdaman ni Rafael na parang direktang sinasabi niya iyon sa kanya. Ang kanyang mga salita ay hindi lang isang babala, kundi isang banta. Naiintindihan niya na tinutukoy niya ang pagmamanipula ng kanyang pamilya, kasama na ang kanyang pagsisante sa kanya. Eric, sabi ni Rafael, alamin mo ang lahat tungkol kay Amara Valderrama. Hindi ang kanyang business profile. Gusto kong malaman kung saan siya nanirahan, ano ang ginawa niya sa loob ng 8 taon. At gusto kong malaman ang tungkol sa mga batang iyon. Nais niyang malaman ang katotohanan. Nais niyang malaman kung ang mga bata ay kanyang mga anak. Nais niyang malaman kung masaya siya. Nais niyang malaman kung maaari pa siyang maging masaya. Sa gabing iyon, habang aalis na si Rafael sa kanyang opisina, huminto siya sa kanyang desk. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Sa loob ay isang lumang kwintas, ang kwintas na ibinigay niya kay Amara sa kanyang ika-22 na kaarawan. Tiningnan niya ito at nakita ang isang maliit na inukit na salita, Rafa ampersand Ara. Hinawakan niya ito, naramdaman niya ang isang sakit sa kanyang puso. Minahal niya siya. Kaya ba't nandito ka? Tanong niya sa kanyang sarili, nakatingin sa kanyang larawan. Para sirain ako? O para makita ako? Alam niya ang sagot. Bumalik siya para sirain siya. Ngunit naramdaman din niya ang isang munting pag-asa.
Mayroon pa bang kaunting pagmamahal sa kanyang puso? Sa mga sandaling iyon, tiningnan niya ang isang lumang pahayagan sa kanyang desk. Ang pahayagan ay mailarawan ni Amara, ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang ibang bagay. Ang larawan ay kinunan habang nakikipag-usap siya sa isang lalaki. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha, ngunit alam niyang hindi iyon siya. At naramdaman niya ang isang sakit na hindi niya maintindihan. Ang takot ni Amara na matuklasan ni Rafael ang kanyang pagkatao ay nagdulot ng kanyang pagiging laging handa. Ang kanilang pagtatagpo sa selebrasyon ay nagdulot ng malaking pag-aalala kay Amara. Sa bawat tunog ng telepono, siya ay natatakot. Takot siya na malaman ni Rafael ang katotohanan, hindi lang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang 4 na anak. Sa loob ng 8 taon, sila ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi niya hahayaang may sinuman, lalo na si Rafael, nasaktan sila. "Mommy, bakit hindi na po tayo bumalik sa park?" tanong ni Diwata, na may malalaking, inosenteng mga mata. "Masaya po doon." Hinaplos ni Amara ang buhok ng kanyang anak. "Hindi muna, anak," sabi niya, sa pinakamahina niyang boses. "Busy si Mommy, okay?" Sa labas, si Amara ay isang makapangyarihang ngunit sa bahay, isa lang siyang ordinaryong ina na nag-aalala sa kanyang mga anak. Tiningnan niya ang 4 na naglalaro at ang kanyang puso ay nabasag. Sila lang ang mayroon siya. At sila ang kanyang pinakamalaking lihim. Nagsimulang mag-imbestiga si Rafael sa kanya. Alam ni Amara ito. Sa pamamagitan ng kanyang network, nakatanggap siya ng isang ulat na sinisikap ni Rafael na alamin ang kanyang buhay pagkatapos ng kanyang pagsisante. Alam niya kung ano ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang sagot. Isang hapon, habang si Amara ay kasama ang kanyang mga anak sa isang mall, naramdaman niyang mayroong sumusunod sa kanya. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang mga mata ni Rafael. Nakatayo siya sa isang sulok, nakatingin sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng isang kalaban sa negosyo, kundi tulad ng isang ama na naghahanap ng kanyang mga anak. Ang puso ni Amara ay tumibok ng mabilis. Ayaw niyang makita niya sila. Ayaw niyang lapitan niya sila. Naramdaman niya ang isang pagkalito at galit sa kanyang puso. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak at hinila sila. "Tara na, mga anak," sabi niya sa isang matigas na boses. "Uwi na tayo." Lumabas si Rafael sa sulok. Tumatakbo siya papunta kay Amara, sinusubukang abutin siya. "Amara, mag-usap tayo," tawag niya. Hindi siya pinansin ni Amara, ngunit patuloy siyang sumunod. Sa huli, nang makarating sila sa parking lot, hinarangan ni Rafael ang kanyang daan. "Sino sila, Amara?" tanong niya, sa isang boses na puno ng pag-aalala. "Bakit kamukha ko sila? Sila ba ang mga anak ko?" Huminto si Amara. Tiningnan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang malalim na sakit. Ngunit hindi siya makatayo. Gumawa siya ng isang malaking pader sa kanyang puso. "Hindi sila anak mo," sabi niya sa isang matigas na boses. "Ang mga anak ko ay walang ama." "Huwag kang magsinungaling, Amara," sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nakita ko ang mga mata nila. Ang mata mo. Alam kong sa akin sila." Hindi na kaya ni Amara. Ang sakit at galit sa kanya ay sumabog. "Anak mo? At saan ka noong kailangan ko sila?" sigaw niya. "Wala ka. Sinisante mo ako, itinapon mo ako na parang basura. At ngayon, gusto mong maging ama sa kanila? Wala kang karapatan, Rafael." Ang mga salita ni Amara ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso ni Rafael. Nasaktan siya ngunit hindi siya lumayo. "Nagkamali ako," sabi niya sa isang boses na puno ng pagsisisi. "Pero hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya," tumawa si Amara. "Ang sinasadya mo lang ay sirain ako. Mag-isa akong nagpalaki sa kanila. Mag-isa kong inalagaan ang mga sugat na binigay mo. Kaya ngayon, lumayo ka. Huwag kang lalapit sa mga anak ko." Hinila niya ang mga kamay ng kanyang mga anak at umalis, iniwan si Rafael na mag-isa sa parking lot na may luha sa kanyang mga mata. Nawala niya siya isang beses at ngayon may panganib na mawala sa kanya ang kanyang mga anak. Ang pusong puno ng galit at sakit ni Amara ay nagdulot ng isang matinding laban. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang malaking plano na hindi nila alam.
Si Rafael ay umupo sa isang meeting room, nakatingin kay Amara. Mukhang malamig siya, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang apoy ng paghihiganti. Si Amara naman ay nakatingin sa kanya, na may isang tingin na hindi niya maintindihan. Kailangan nating magtrabaho ng magkasama, sabi ni Don Santiago. Ang Alonzo Corp. At ang Viridian Holdings. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto sa buong bansa. Natigilan si Amara at Rafael. Hindi nila akalain na mangyayari ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng galit at puot. Gusto kong mag-isip-isip muna, sabi ni Amara. Hindi na pwede, Amara, sabi ni Don Santiago. Ang kontrata ay napirmahan na. Ang tanging magagawa ninyo ay magtrabaho ng magkasama. Si Amara at Rafael ay umalis sa meeting room. Hindi sila nag-uusap. Ngunit sa kanilang mga isipan, mayroong isang malaking pagkalito. Bakit? Tanong ni Amara. Bakit mo ginawa to? Hindi ko alam, sabi ni Rafael. Si Don Santiago ang may gawa nito. Alam kong may plano siya. Si Rafael ay bumalik sa kanyang opisina. Siya ay nag-imbestiga sa background ni Don Santiago. Nakakita siya ng isang lumang pahayagan na mailarawan ng kanyang ama. Sa likod ng larawan, mayroong isang liham na nagsasabing si Don Santiago ay hindi dapat pagkatiwalaan. Siya ay isang ahas. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Ano ang plano niya? Sa mga oras na iyon, mayroong isang babae na nagpadala sa kanya ng isang sulat. Ang sulat ay nakabalot sa isang brown envelope na walang pangalan. Si Rafael ay natigilan. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong isang maikling mensahe. Alam ko ang lahat ng nangyari sa pagitan mo at ni Amara. Si Don Santiago ang may gawa. Siya ang may pakana ng lahat. Nagulat si Rafael. Siya ay nanatili sa kanyang opisina na may isang matinding pagkalito sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, sabi ni Rafael sa kanyang sarili. Ang alam ko lang, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang isip ni Amara ay naguguluhan dahil sa isang katotohanan na hindi niya kayang itago. Hawak ni Amara ang isang larawan. Ito ay isang screenshot ng isang anonymous bank account na may mga regular na halaga ng pera na ipinadala sa kanyang account sa loob ng 8 taon. Ipinadala ito mula sa isang anonymous na email. Agad niya itong binura, ngunit hindi niya makalimutan ang nilalaman nito. Nakilala niya na ang pangalan ng kumpanya ay pag-aari ng assistant ni Rafael. Naramdaman niya ang isang pagkalito sa kanyang puso. Ang galit na binuo niya sa loob ng 8 taon, ngayon ay nanginginig. Akala niya ay isang walang puso na tao si Rafael, isang taong sinisante siya at iniwan siya ng walang pag-aalala. Ngunit paano kung siya ay lihim na tumutulong sa kanya sa buong panahon? Akala niya ay siya ay nabuhay mag-isa. Ipinagmalaki niya ang kanyang lakas. Ngunit ngayon, naramdaman niya na mayroong isang kamay na tumutulong sa kanya, nagpoprotekta sa kanya. At ang kamay na iyon ay pag-aari ni Rafael. Bakit, Rafael, bulong niya, na may luha sa kanyang mga mata. Bakit mo ginawa to? Sa mga sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang yaya. Ang boses nito ay nanginginig. Ma'am, kailangan po ninyong umuwi. May nangyari po sa mga bata. Tumakbo si Amara sa kanyang bahay. Nakita niya ang kanyang 4 na anak na nakaupo sa harap ng TV, na may malungkot na mukha. Sa screen, mayroong isang balita na nagpapakita ng isang 4 na bata na walang ama ng CE na si Amara Valderrama. At ang nagbunyag ng impormasyon na iyon ay walang iba kundi si Don Santiago. Ang puso ni Amara ay tumalon sa kanyang lalamunan. Tinago niya ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon, ito ay nabunyag. Hindi lang siya gustong sirain ni Don Santiago, kundi pati na rin ang kanyang mga anak. Pinatay ni Amara ang sisi, niyakap niya ang kanyang mga anak, sinusubukang pakalmahin sila. Huwag kayong matakot, mga anak, sabi niya, na may matatag na boses. Kasama ninyo si Mommy. Hindi kayo nag-iisa. Mommy, totoo po ba yung sinabi nila? Tanong ni Cielo, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala po kaming daddy. Hindi alam ni Amara kung paano sasagutin iyon. Niyakap niya lang sila ng mahigpit. Hindi mahalaga yan, anak, sabi niya. Ang mahalaga ay mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos noon, tumawag si Rafael sa kanya.
Siya ay nag-atubili at pagkatapos ay sinagot niya. Ano, sabi niya sa isang malamig na boses. Amara, nakita ko ang balita, sabi niya. Galit ako kay Don Santiago. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Huwag mong sabihin na gagawin mo ang lahat para sa amin, sigaw ni Amara. Wala kang karapatan. Binigyan mo ako ng pera, pero sinira mo ang buhay ko. Kinuha mo ang lahat ng mayroon ako. Amara, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, tumawa si Amara. Ang sinasadya mo lang ay sirain ako. Mag-isa akong nagpalaki sa kanila. Mag-isa kong inalagaan ang mga sugat na binigay mo. Kaya ngayon, lumayo ka. Huwag kang lalapit sa mga anak ko. Binaba niya ang telepono. Naramdaman niya ang kanyang puso na nasira. Ang sakit at galit sa kanya ay sumabog. Siya ay nabuhay sa galit at ngayon, naramdaman niya na ang galit na iyon ay kumain sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ang isa sa kanyang mga anak, si Araw, ay tumakbo sa kanya, niyakap ang kanyang paa. Umiiyak siya, sinasabing takot siya. Niyakap ni Amara ang kanyang anak na may luha sa kanyang mga mata. Siya ay mali. Hindi niya maaaring hayaang kontrolin ng galit ang kanyang buhay. Hindi niya maaaring hayaang magdusa ang kanyang mga anak. Kailangan niyang lumaban. At alam ni Amara kung ano ang dapat niyang gawin. Siya ay haharapin si Don Santiago. Siya ay ilalantad ang lahat ng kanyang mga krimen. At siya ay poprotektahan ang kanyang pamilya. Ang galit ni Rafael ay umabot na sa ruro. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Amara, naramdaman ni Rafael na siya ay nabigo. Sinubukan niyang magpaliwanag, sinubukan niyang protektahan siya, ngunit sa huli, siya ay nabigo. Siya ay tinanggihan ni Amara, muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naramdaman ng desperasyon. Siya ay naramdaman ng galit. Galit siya sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging mahina. At galit siya kay Don Santiago, ang taong sumira sa kanyang buhay at sa buhay ni Amara. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Don Santiago. Pagdating niya, nakita niya si Don Santiago na nakaupo sa sofa, na maihawak na isang baso ng wine. Rafa, akala ko hindi ka napupunta, sabi niya, sa isang malungkot na boses. Napapanood mo ba ang balita? Napakaganda ng palabas. Tiningnan ni Rafael si Don Santiago, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ikaw ang may gawa, hindi ba? Sabi niya, sa isang malamig na boses. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo sinisira ang buhay ni Amara at ng kanyang mga anak? Tumawa si Don Santiago. Ganoon ka ba ka-in love sa kanya, anak, sabi niya. Nakalimutan mo na ba ang pamilya natin? Ang mga Alonzo. Wala akong pakialam sa pamilya mo, sigaw ni Rafael. Wala kayong pamilya. Sinisira niyo lang ang buhay ng mga tao para sa kapangyarihan at pera. Tumayo si Don Santiago, lumapit kay Rafael. Huwag kang magsalita ng ganyan, Rafael, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng banta. Huwag kang magsalita ng masama sa akin. Dahil kung hindi, baka may mangyari sa mga anak mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kuryente na tumusok sa puso ni Rafael. Siya ay lumayo, nakatingin kay Don Santiago na may pagkalito. Wala kang karapatang gawin yan, sabi niya. Wala kang karapatang hawakan sila. Mayroon akong karapatan, tumawa si Don Santiago. Dahil ang lahat ng ito ay aking ginawa. Lahat ay nasa kamay ko, Rafael. Si Don Santiago ay patuloy na nagsasalita, inilalantad ang lahat ng kanyang mga krimen. Sinabi niya na ang pagsisante kay Amara ay isang bahagi ng kanyang plano para kontrolin si Rafael. Siya ay nagmamanipula ng lahat, mula sa pagsisante kay Amara hanggang sa pagpaplano ng pagtatagpo ng dalawang kumpanya. Naramdaman ni Rafael na ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang iniisip ay totoo, ay isang kasinungalingan. Tiningnan niya si Don Santiago at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na demonyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumakbo si Rafael sa isang lumang bahay, kung saan siya ay lumaki. Ito ay ang bahay ng kanyang tunay na ama, kung saan tinago niya ang kanyang mga lihim. Nakakita siya ng isang lumang journal ng kanyang ama at isang maliit na kahon. Sa loob, mayroong ilang lumang liham at isang larawan. Ang larawan ay ng kanyang tunay na ama, isang lalaking hindi niya kilala. Binasa niya ang mga liham at natuklasan niya ang katotohanan. Ang kanyang tunay na ama, ang nagtatag ng Alonzo Corp,
ay niloko at inalis ni Don Santiago. Si Rafael ay hindi ang tunay na anak niya. Siya ay isang piraso lang sa isang malaking plano para kunin ang lahat. Naramdaman ni Rafael na siya ay sinaksak. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang tunay na ama at nakita niya ang kanyang sarili na umiiyak. Naramdaman niyang ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Siya ay nabuhay sa isang mundo ng ilusyon, isang mundo na ginawa ni Don Santiago. Nawala na sa kanya ang lahat. Nawala na sa kanya ang kanyang tunay na mga magulang. Nawala na sa kanya si Amara. At ngayon, may panganib na mawala sa kanya ang kanyang mga anak. Ano ang dapat niyang gawin? Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ilantad ang tunay na mukha ni Don Santiago. Kailangan niyang kunin ang lahat ng nawala sa kanya. Sa loob ng kanyang bahay, tahimik na inayos ni Amara ang mga laruan na nagkalat sa sahig. Ang isip niya ay hindi nakatuon sa ginagawa niya. Ang mga salita ni Don Santiago sa balita, ang biglaang paglitaw niya sa harap ng mga anak niya, at ang pagiging agresibo niya sa business deal ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng takot na hindi niya pa nararamdaman noon. Hindi na ito laro. Tinatarget ni Don Santiago ang mga anak niya. Naramdaman ni Amara na may kulang sa kwentong alam niya. Kung si Rafael ang kaaway, bakit siya tumutulong sa akin? Kung si Don Santiago ang tagapagtanggol ni Rafael, bakit niya sinisira ang reputasyon ng mga anak ko? Mama, may bisita po kayo, sabi ni Hias, ang isa sa mga kambal. Si Don Santiago Villamor ay nakatayo sa pinto, may dalang isang kahon ng tsokolate at mga stuffed toy. Hisa, sabi niya, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dinalhan ko ang mga apo ko ng munting regalo. Napakunot ang noo ni Amara. Hindi sila apo mo, Jim Villamor. At salamat na lang sa mga regalo, pero hindi namin kailangan. Pinilit ni Don Santiago na ipasok ang sarili niya sa loob ng bahay. Wala pa silang ama, Amara. Siyempre, kailangan nilang magkaroon ng isang matatag na lolo. Umalis ka, sabi ni Amara. Hindi ka welcome dito. Kung may problema ka sa akin ka lumapit. Huwag mo silang idamay. Tumingin si Don Santiago sa mga bata na nakatago sa likod ni Amara. Gusto ko lang tulungan ang mga bata, sabi niya. Dahil sa huli, ang mga bata ang nagdurusa sa mga kaguluhan na ginagawa ng mga magulang. Sa mga oras na iyon, Amara ay naramdaman na may hindi tama. Kung may isang taong nagmamahal sa pamilya niya, ito ay si Rafael, hindi si Don Santiago. Kahit na sa mga taon na nag-iisa siya, mayroon siyang isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Nang makalabas si Don Santiago, agad na nilapitan ni Amara ang mga anak niya. Mabuti po si Tito Rafa, Mama, sabi ni Araw. Hindi siya katulad ng lolo na iyon. Napakunot ang noo ni Amara. Tito Rafa. Kailan niyo siya nakilala? Noong minsan po sa park, sabi ni Cielo. Kinuha niya po ang eroplano ni Hias. At saka, may sinabi po siya. Sabi niya po, ang lolo ninyo ay isang mabuting tao. Natahimik si Amara. Ang kanyang mundo ay bumabaliktad. Ang kanyang galit ay nagiging pagkalito. Kung si Rafael ay isang masamang tao, bakit siya tumutulong sa akin? Kung si Don Santiago ay isang mabuting tao, bakit niya sinisira ang buhay namin? Nag-isa si Amara sa kanyang kwarto. Napatingin siya sa isang lumang litrato na nakatago sa isang libro. Siya at si Rafael, masaya at in love. Ang mga alaala ay bumabalik. Ang ngiti niya. Ang kanyang tawa. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang sakit. At ang tawag ni Rafael ay dumating sa tamang oras. Hello, sabi ni Rafael na may tono ng pag-aalala. Rafael, magkita tayo, sabi ni Amara. Kailangan nating mag-usap. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Tumingin si Amara sa mga mata ni Rafael. Hindi na siya nakikita ang kaaway. Nakikita niya ang sakit at pighati sa kanyang mga mata. I'm sorry, sabi ni Amara. Nagkamali ako. Hindi kita pinaniwalaan. Pero nakikita ko na. Si Don Santiago ang kalaban. Alam ko, sabi ni Rafael. Alam ko ang lahat. Hindi ako ang anak niya. At ginamit niya ako para sirain ang ama ko. At para sirain ka. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit ni Amara ay nawala. Ang kanyang puso ay nabasag, pero ngayon, ito ay nagiging buo.
Niyakap niya si Rafael. Sinisiraan na niya tayo pareho, sabi ni Amara. Hayaan mo akong tulungan ka. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Si Rafael ay napangiti. Salamat, Amara. Napag-usapan nila ang lahat. Tungkol sa mga plano ni Don Santiago, ang mga alinlangan ni Rafael, at ang mga katotohanan na natuklasan niya. Ito ay isang pag-amin ng mga lihim. Ang kanilang galit ay naging pag-unawa at ang kanilang pag-aalala ay naging pagmamahal. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taon, ang dalawa ay nagkakaisa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkasama. Kailangan nating maging malakas, sabi ni Amara. Para sa mga anak natin. Para sa pamilya natin. Ngunit habang nagpaplano sila, hindi nila alam na may isang taong nakamasid sa kanila. Sa isang sulok ng CAF, may isang tao na kumuha ng litrato sa kanila. Ito ay isang taong galing kay Don Santiago na nagpadala sa kanya ng isang mensahe, nagsama na sila. Ang pagitan ng dalawang kalaban ay nawala, pinalitan ng isang pagkakaisa na itinayo sa sama-samang sakit at pag-asa. Si Rafael at Amara ay nagtutulungan, nagsusumikap na mahanap ang ebidensya laban kay Don Santiago. Ang dating sihi na mayabang at ang dating sekretary na inaapi ay ngayon ay isang pamilya. Hindi ko akalain na ganito ka-dedicated sa trabaho, sabi ni Rafael na may ngiti sa kanyang labi. Mabilis ka, maliksi at matalino. Salamat, sabi ni Amara. Ikaw rin. Akala ko, hanggang ngayon, ay isa ka pa ring sunod-sunuran kay Don Santiago. Ang kanilang mga salita ay tumago sa hangin, nagdadala ng isang damdamin ng pag-amin at pagpapatawad. Nagtrabaho sila ng buong gabi, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa mga papel at mga dokumento. Mayroon silang ebidensya na si Don Santiago ay nagpapalusot ng pera, ngunit kailangan nila ng isang bagay na magiging pinal. Sana ay hindi pa huli ang lahat, sabi ni Amara. Hindi, sabi ni Rafael. Hindi pa. Dahil mayroon tayong mga anak na kailangang protektahan. Sa mga oras na iyon, natagpuan ni Rafael ang isang lumang dokumento sa isang storage room. Ito ay isang kontrata na nagpapakita na si Don Santiago ay nagbigay ng isang malaking halaga ng pera sa isang politiko para maging proteksyon. Ito ang ebidensya na kanilang hinahanap. Ayan, sabi ni Rafael. Ito ang kailangan natin. Ngunit bago pa man sila magsaya, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Amara. Huwag kang magsaya, ang sabi sa mensahe. Ang mga anak mo ay nasa akin. Ang puso ni Amara ay tumalon sa kanyang lalamunan. Siya ay tumingin kay Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ano iyan? Tanong ni Rafael. Hindi sumagot si Amara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naramdaman niya ang isang kamay ni Rafael sa kanyang likod. Isang video message ang sumunod. Si Don Santiago ay nakatayo sa isang silid, at sa kanyang likod ay 4 na bata, nakatali ang kanilang mga kamay at nakatakip ang kanilang mga bibig. Si Cielo, Diwata, Hiyas at Araw. Napakabagal ninyo, sabi ni Don Santiago. Ang mga bata ay nasa akin. Huwag ninyong subukang gawin ang anumang bagay. Kung gusto ninyong makita silang muli, sundin ninyo ang mga utos ko. Ang mundo ni Rafael ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang galit ay lumampas sa hangganan. Gago, bulong ni Rafael. Papatayin kita. Huwag, Rafael, sabi ni Amara. Huwag. Hindi tayo pwedeng maging emosyonal. Kailangan nating maging matalino. Ngunit sa mga oras na iyon, si Amara at Rafael ay nasa isang sitwasyon na hindi nila kayang hawakan. Wala na silang magagawa. Ang kanilang mga anak ay nasa panganib. At si Don Santiago ay nasa kontrol. Hindi tayo magpapatalo, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Rafael. Hahanapin natin ang mga anak natin. Tumango lang si Rafael. Ang takot at galit ay nagdulot ng kanyang katahimikan. Hindi na siya isang makapangyarihang sihi, kundi isang ama na nawawala ng pag-asa. Don Santiago, kailangan niyang magbayad, bulong niya. Inilagay ni Amara ang kanyang kamay sa balikat ni Rafael. Hindi tayo maaaring gumawa ng isang bagay na mag-isa, sabi niya. Kailangan nating maging matalino. Naglalaro siya ng isang laro at tayo ay sasama sa kanya. Mayroon silang isang plano. Gagamitin nila ang ebidensya na kanilang natagpuan upang ilantad si Don Santiago,
at sa parehong oras, hahanapin nila ang kanilang mga anak. Tinawagan ni Amara ang isang matandang kaibigan, isang dating detective. Humingi siya ng tulong sa kanya at siya ay pumayag. Nahanap ko ang lokasyon nila, sabi ng detective sa telepono. Sila ay nasa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. Tumakbo si Amara at Rafael mula sa kanilang bahay. Nagmaneho sila papunta sa warehouse, ang kanilang mga puso ay tumibok ng mabilis. Alam nila na ito ay isang laban para sa kanilang buhay. Nang makarating sila, nakita nila ang isang lumang warehouse na inabandona. Walang tao doon. Pumasok sila at agad nilang naramdaman ang isang panganib. Mag-ingat ka, sabi ni Rafael. Ito ay isang patibong. Pumasok sila sa loob ng warehouse. Narinig nila ang tunog ng mga bata na umiiyak. Cielo! Diwata! Hiyas! Araw, sigaw ni Amara. Nakita nila ang isang maliit na silid na may nakakandadong pinto. Ginamit ni Rafael ang kanyang lakas upang buksan ang pinto. Sa loob, nakita nila ang kanilang 4 na anak nakatali sa isang upuan. Sila ay umiiyak. Tumakbo si Amara at Rafael sa kanila, niyakap sila. Mga anak, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito si Mommy. Walang mangyayari sa inyo. Ngunit sa mga sandaling iyon, lumabas si Don Santiago. May hawak siyang baril at siya ay tumatawa. Mabuti na lang at dumating kayo, sabi niya. Naghihintay ako sa inyo sa loob ng mahabang panahon. Tinutok niya ang baril kay Rafael. Kinuha mo ang lahat ng mayroon ako, sabi niya. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Hindi, sigaw ni Amara. Tumayo siya sa harap ni Rafael. Hindi niya ako sasaktan. Hindi mo siya pwedeng barilin, sabi ni Rafael. Siya ang ina ng mga anak mo. O talaga, tumawa si Don Santiago. Akala mo ba ay hindi ko alam? Alam ko ang lahat tungkol sa inyo. Akala mo ba ay maaari mo akong lokohin? Ginamit ni Rafael at Amara ang kanilang mga ebidensya upang ilantad ang lahat ng mga krimen ni Don Santiago sa harap ng mga pulis at mga mamamahayag na palihim nilang tinawagan. Si Don Santiago ay naaresto. Pagkatapos na maaresto si Don Santiago, ang kaguluhan ay unti-unting nawala. Dinala siya ng mga pulis at ang mga mamamahayag ay lumapit kay Amara at Rafael upang tanungin sila tungkol sa pangyayari. Ngunit walang pakialam ang dalawa. Tiningnan lang nila ang bawat isa at pagkatapos ay tiningnan ang 4 na natutulog na mga anak sa likod ng kotse. Salamat, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Inilagay ni Rafael ang kanyang kamay sa balikat ni Amara. Huwag kang magpasalamat, sabi niya. Ito ay ang aking tungkulin. Nagmaneho sila pabalik sa bahay. Nang makarating sila, binuhat ni Rafael ang 2 sa mga bata, habang binuhat ni Amara ang 2 pa. Inilagay nila sila sa kama at pagkatapos ay umupo sila, nakatingin sa kanilang mga anak. Ang mga anak natin, bulong ni Amara. Sabi ni Rafael. Ang mga anak natin. Umupo sila roon tahimik. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan at pagmamahal. Pagkatapos noon, kinuha ni Rafael ang isang maliit na singsing at lumuhod sa harap ni Amara. Amara, sabi niya sa isang boses na puno ng pag-ibig. Minahal kita sa loob ng mahabang panahon. Gumawa ako ng mga maling desisyon. Sinisante kita. Iniwan kita. Ngunit hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Nais kong maging ama ng mga anak mo, isang tunay na ama. Nais kong maging asawa mo. Maaari mo bang patawarin ako? Tiningnan ni Amara si Rafael at ang luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Nais niyang sumigaw na hindi siya papatawarin. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malalim na pagsisisi at isang tunay na pag-ibig. Sabi niya sa isang boses na nanginginig. Rafael. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Amara, sabi niya. Salamat sa pagpapatawad. Niyakap nila ang bawat isa, isang yakap na puno ng pagpapatawad, puno ng pag-ibig, at puno ng pag-asa. Sila ay nagtagumpay sa lahat, at sa huli, sila ay nagkaisa. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Amara.
Magtatayo tayo ng isang pamilya, sabi ni Rafael. Isang masayang pamilya, isang pamilya na puno ng pag-ibig. At ituturo natin sa ating mga anak na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpapatawad at lakas ng loob. Ang panahon ay lumipas at ang buhay ni Amara at Rafael ay bumalik sa normal, ngunit hindi na tulad ng dati. Sila ay nag-usap sa publiko at kahit na ang publiko ay may iba't ibang opinyon, sila ay nagdesisyon na harapin ito ng magkasama. Nagkaroon sila ng isang press conference kung saan inilantad ni Rafael ang katotohanan tungkol kay Don Santiago na hindi siya ang kanyang tunay na anak at kung paano siya nagmamanipula ng lahat. Sinabi rin ni Amara ang tungkol sa kanyang pagsisante. Hindi ko akalain na ganito kakalakas, sabi ni Rafael, habang sila ay nakaupo sa sala, nakatingin sa kanilang mga anak na naglalaro. Hindi ko akalain na kaya mong gawin iyon. Ginawa ko iyon para sa ating mga anak, sabi ni Amara. At ginawa ko iyon para sa aking sarili. Upang mapatawad ko ang aking sarili. Patawarin ang iyong sarili, tanong ni Rafael. Bakit? Ano ang ginawa mong mali? Hayaan mo na ang galit na kontrolin ako, sabi ni Amara, na mailuha sa kanyang mga mata. Akala ko na ang paghihiganti sa iyo ay magdudulot sa akin ng kaligayahan. Ngunit ako ay mali. Ito ay nagdulot lang sa akin ng sakit. Niyakap siya ni Rafael. Hindi ka nag-iisa, Amara, sabi niya. Sabay nating pagalingin ang ating mga sugat. Sa sumunod na araw, nagkaroon si Rafael ng isang maliit na selebrasyon, kasama lang ang kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ito ay isang masayang selebrasyon, puno ng tawa at pagmamahal. Mabilis po si Tito Rafa, Mommy, sabi ni Hias. Hindi na po siya tito, anak, sabi ni Amara. Siya na po ang papa niyo. Ang apat na bata ay tumakbo, niyakap si Rafael. Papa, sigaw nila. Papa. Binuhat ni Rafael sila at naramdaman niya ang isang init sa kanyang puso. Ito ang bagay na kanyang hinintay sa loob ng maraming taon. Isang pamilya. Isang pagmamahal. Gusto niyo po bang maglaro ng eroplano, Papa? Tanong ni Cielo. Gusto ko, sabi ni Rafael na may ngiti. Maraming beses. Naglalaro sila ng magkasama, tumatawa at nag-uusap. Tiningnan sila ni Amara at naramdaman niya ang isang kapayapaan sa kanyang puso. Nahanap niya ang pagpapatawad, hindi lang kay Rafael, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nahanap niya ang lakas upang magmahal muli. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Salamat, Amara, sabi niya. Salamat sa pagpapatawad. Hindi kailangan magpasalamat, sabi ni Amara. Sabay nating itatayo ang isang pamilya. Niyakap nila ang bawat isa, isang yakap na puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa, at puno ng pagpapatawad. Sila ay nagtagumpay sa lahat, at sa huli, sila ay nagkaisa. Ang oras ay lumipas, at ang buhay ni Amara at Rafael ay bumalik sa normal. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, sa wakas ay nahanap nila ang kapayapaan. Ngayon ay ang kanilang araw. Isang maliit, romantiko, at masayang kasal ang ginanap sa isang maliit na simbahan, kasama lang ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Si Amara ay suot ang isang puting wedding gown, mukhang maganda. Naglakad siya sa pasilyo na maihawak na isang baukwet ng puting rosas, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Nakita niya si Rafael, na suot ang isang itim na tuksedo, naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo. Umiti siya sa kanya, at ang kanyang ngiti ay nagdulot ng init sa kanyang puso. Naghintay ako sa iyo sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Amara, nang makarating siya sa tabi niya. Ako rin, sabi ni Rafael. Naghintay ako sa iyo sa loob ng maraming taon. Ibinigay nila ang kanilang mga pangako, isang pangako na puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Nangako sila na hindi nila iiwan ang bawat isa, at sabay nilang itatayo ang isang masayang pamilya. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo. Ang kanilang apat na anak, si Cielo, Diwata, Hias, at Araw, ay suot ang kanilang magagandang damit. Sila ay tumatakbo, tumatawa, at sila ay nagkaroon ng isang mahalagang papel sa seremonya. Dinala nila ang mga singsing para sa kanila, at tumayo sila sa tabi nila, nakangiti. Ang ganda ng mommy namin, sabi ni Hias. At ang gwapo ng papa namin, sabi ni Cielo. Tiningnan ni Amara at Rafael ang bawat isa, at naramdaman nila ang isang malaking kaligayahan. Ito ang bagay na kanilang pinaghirapan.
Ito ang bagay na kanilang hinintay sa loob ng maraming taon. Binabati kita, sabi ng isang kaibigan. Naranasan ninyo ang maraming pagsubok, ngunit sa huli, kayo ay nagkaisa. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpapatawad at lakas ng loob, sabi ni Amara. At natutunan namin iyon. Sila ay sumayaw ng magkasama sa ilalim ng buwan. Niyakap nila ang bawat isa, isang yakap na puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa, at puno ng pagpapatawad. Nagtagumpay sila sa lahat at sila ay nagkaisa. Ang ating paglalakbay ay hindi isang fairy tale, sabi ni Rafael. Ngunit ang ating pag-ibig ay magiging isang alamat. At sabay nating isusulat ang kwentong iyon, sabi ni Amara. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Rafael. Sa lahat na nakinig sa ating kwento, mula sa simula hanggang sa matamis nitong pagtatapos, maraming salamat. Ang inyong bawat paghinga, bawat pagluha, at bawat ngiti habang nakikinig ay nagbibigay buhay sa bawat salita na aming sinulat. Sa loob ng ilang kabanata, sinubaybayan natin ang laban ni Amara at ang paghahanap ni Rafael. Naranasan natin ang sakit ng pagpapatawad, ang hirap ng pag-unawa, at ang lakas ng pag-ibig na nagagawang buuin ang mga sirang pamilya. Hindi ito isang simpleng kwento ng pagmamahalan, kundi isang paglalakbay na puno ng aral. Nais naming ipaalala sa inyo na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay puno ng sugat at pait. Pero sa bawat sugat na naghihilom, may bagong pag-asa na nabubuo. Sa bawat pagpapatawad, may bagong simula na naghihintay. Ito ang halaga ng pag-ibig, ang lakas na bumangon sa kabila ng lahat. Sana, ang kwento ni na Amara at Rafael ay nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang pag-asa sa inyong mga puso. At kung mayroon kayong nais ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli. Hindi binasa ang sulat ko.